Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Rohan Bagting kasama ang aking editor na si Binibining Altea Cordero upang italakay sa inyo ang kaunting impormasyon patungkol sa paraan ng pagsusulat o mas kilalang writing system sa wikang Ingles. Sa sesyon na ito ay ating ipaghahambing ang paraan ng pagsusulat noong panahon ng mga ninuno at panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Simulan natin sa panahon ng mga ninuno. Ang tawag sa lumang paraan ng pagsusulat ay baybayin. O di ba? Sa pagkakarinig pa lamang natin ay alam na agad natin na ito ay salitang Filipino na nagmula sa salitang baybay o pagbaybay na may kahulugan na to spell sa wikang Ingles. Ang baybayin kung inyong aalamin gamit ng Google, makikita nyo na ang bilang ng titik niya ay mas kaunti kumpara sa ginagamit natin sa panahon ngayon. Ito ay may bilang na 17 simbolo na nahahati sa dalawang uri na patinig at katinig o mas kilala ng iba na vowels at consonants sa wikang Ingles. Ganito ang pagkakahati nila. Kung makikita nyo sa larawan na nakapaskil, ang baybayin ay may bilang na 3 patinig at 14 na katinig. Dumako naman tayo sa paraan ng pagsusulat noong panahon ng Kastila. Alpabetong Romano o Roman alphabet ang tawag sa pinalaganap na paraan ng pagsusulat ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Sinasabi na sinunog ng mga Kastila ang mga panitikan ng ating mga ninuno upang palitan o ipayakap sa ating mga ninuno ang kanilang kultura at isa na rito ang kanilang paraan ng pagsusulat. Sa paglipas ng panahon gamit ang alpabetong Romano, ang mga Pilipino ay binago ito upang ipasok sa wikang ginagamit natin na kalaunan ay tinatawag na alpabetong Filipino at ito ay naglalaman ng 28 letra. Hanggang sa kasalukuyan, ang alpabetong Filipino ay nananatiling laganap sa ating bansa at ginagamit ito bilang paraan ng pagsusulat at base sa mga kumakalat sa internet ay may mangilan-ngilan din mga Pilipino ang inaaral at tinatangkilik ang lumang paraan ng pagsusulat o tinatawag na baybayin bilang orihinal na paraan ng pagsusulat natin mga Pilipino. At dito nagtatapos ang ating maikling sesyon ngayong araw. Tandaan, walang masama sa pagtangkilik sa ibang wika at bansa. Basta lagi lang natin tandaan na marami rin sa bansa natin ang katangkitangkilik. Kailangan lang natin itong pagyamanin. Yun lamang po. Paalam.